Praise God. Hallelujah. God is, sabi ko nga, hindi lang napakabuti ng Diyos, He is also an amazing God. Kasi alam niyo sa buhay po natin, nakikita natin na He works, na kumikilos ang Panginoon in an amazing way. Sometimes hindi natin, alam mo yung hindi mo namamalayan. Kaya nga, I remember one time na noong ang Diyos ay nangusap kay Solomon, sabi ng Lord sa kanya, in his dream, na sabi ni Lord, ay humingi ka ng gusto mo. Hallelujah. Alam mo, napakasarap isipin na pag si Lord ay sinasabi sa'yo, ano ang gusto mo? Di ba? Yung nanay mo nga pag sinabi sa'yo, ano ang gusto mo, anak? Di ba? Hallelujah. Napakasarap isipin na pag si Lord ay nagtatanong pala ng ganun. Hallelujah. It's very, kumbaga, pag titignan mo ay hindi ganun kadalas magsalita ang Panginoon. But when God speak, hallelujah, alam mo, nakaka-amaze si Lord. Di ba? Yung lang marinig mo na kung saan sasabihin sa iyo ni Lord in your spirit, na sasabihin ni Lord, all is well. Alam mo yung mararamdaman mo kahit may problema ka, kahit minsan ay alam mo na kung saan may pinagdadaanan ka, you can still feel na kung saan you are in a good condition. Hallelujah. Kaya nung time na yun, tinanong ni Lord si Solomon, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Hallelujah. Sabi niya, humingi ka at iko'y pagkakalob ko sa'yo. You know what? Isa lang po ang hiningi ni Solomon sa ating Panginoon. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Hallelujah. Bigyan mo ako ng karunungan na kung saan pamamahalaan ko itong mga taong ibinigay mo sa akin na merong kapayapaan. You know what? Doon sa dream na yon, sabi ng Lord sa kanya, ipagkakalob ko yung hinihingi mo. Bagamat hindi ka humingi sa akin ng kayamanan, hindi ka humingi sa akin na maging matagumpay ang buhay mo, hindi mo hiningi na kung saan mamatay yung mga kaaway mo. O di ba? Sino dito may kaaway? Minsan may makakapasnok ka lang, minsan mo na control may sarili. Di ba? Wala rami arom, umpati ka lakumon. Hallelujah. Sabi ni Lord sa kanya, dahil hindi mo hiniling yung mga bagay na yon, ipagkakalob ko sa iyo ang hinihingi mo. Pero kahit hindi mo hinihingi, ibibigay ko pa rin sa iyo. Hallelujah. Kanino kayang buhay yon? Hallelujah. Kahit hindi mo hinihingi na i-promote ka ni Lord, pero may ginagawa si Lord para sa promotion mo. Kanino kayang buhay yon? Hallelujah. Aba, alam mo na nakaka-amaze pag si Lord talaga ay kumilos sa buhay natin. Tandaan po natin na si Lord may mga bagay na ginagawa na talagang isosurprise ka ni Lord. Hallelujah. Alam mo kasi may nakikita siya sa buhay mo. Alam niyo nung kagabi lang ay napakalakas ng ulan. Di ko alam kung malakas ang ulan dito. Malakas ang ulan, kumukulog, kumikidlat. Hallelujah. Sa katunayan, baha nga yung, alam niyo, pinost nila doon sa, ano yun? Doon sa Baywalk. Binaha dahil lang nung gabing yun sa malakas na ulan na yun. Sabi ko, Lord, sana hindi umuulan doon sa Kanawalan. Hallelujah. Kasi konting ulan lang talagang may mabalasubos di tanay, unluloob, nununutan ko ramay manlilimas. Hallelujah. Dimulap. Hallelujah. Katawan. Hallelujah. Bendisyonan mo katawan, irami manlilimas diman. You know what? Alam mo pag nakikita ni Lord yung heart mo, you're doing well. Hallelujah. Na alam mo na kahit doon sa mga bagay na yon na minsan hindi napapansin ng ibang tao. Pero when you're doing it, hallelujah, with all your heart, si Lord hindi po yan kailanman lumiliban sa kanyang pangako. Hallelujah. I still remember, alam niyo sabi ko nga habang inaaalala ko yun, ipinaalala sa akin ni Lord yung mga unang panahon na ako po ay nag-umpisa po dito. Kasi noong una yan, pababa ito. Di ba, Sir Chris? Hallelujah. Pababa po itong church.
Pag ito po ay umulan, alam nyo ang baha dito, kahit nakabuta ka na, lagpas sa tuhod yung baha dito sa loob. At isipin mo yung baha na yun, kung papaano yung titila, umagang-umaga ng linggo, baha. Paano to kasi kami man service saya dilap. Nununutan ko sa aman iraya time no paano kamo man service. You know what? I praise God. Maalala ko meron akong kasama. Andiyan si Doc Joseph. Hindi ko makalimutan. Hallelujah, si Doc Joseph, baka hindi nyo alam, naglimas yan dito. Nanlimastan, aliwalabat ya daspan sa panlilimas, may sansake kami timbay at talunan sa Christ. Lilimasan miya kalamor. Hallelujah. Nunung nangan nyo manakaralam niya danom ay intiron kapilya uman so karakal to, pigaran oras mita niya lilimasan. At habang lilimasan, minaani gunuyan medyo unaakatla, nananang nang mimot, unsusubol. Panon tulaya kasi man service tayo, unsusubol mo lang lamang. But praise God, hallelujah. Antayo, dakarakal ninansaman, ako kulaw ya miyembro. Pero nanang yung maanos, irarami ako kulaw, unlara jamat kalamor. Ituloy tayo. Alaliman serbisyo tayo, pastor, tasimbang pa arumya pan serbisyan tayo naging ang church. So tuloy, kahit amay ambasad ya ay, mong labat tayo nga punitels ng saman, katon agamot makakurinyas. Pero no natan, ang basaya agamot na yari, tampano napaluspak tayo dyan habang sikatayot, mandadayo dyan Diyos siya katawan. But you know what? The amazing things, hallelujah, na ginawa ng Panginoon. God blesses us. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Because sabi ng Panginoon, hallelujah, kung ano man yung ginawa po natin, especially, hallelujah, when we are doing it for the sake of God's kingdom. Sabi ng Panginoon, hindi ka kailanman mawawalan ng reward kay Lord. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya purihin po ang Panginoon. Gusto kong basahin ang salita ng Diyos dito po sa aklat po ng Galatians chapter 2 verse 20. Ayan, usaran ko may kinta request to may anak ko. Ay kung kutsi ka to anak ko, malabatad arap ko may kinay. Ako lang na pagya usaran manay. At ganang karomantok ni Titix. Hallelujah. Siguro na naihinayang niya o malabatad kinagkunan usar. Katon awit mo daddy. Kabangon to'y kabusan, nantix lang mo tad siya. Imalis kaladtan, on, mo dya kaladdalan. Intilak mo may kin, remote. Hallelujah. Andi awit ko anako, katon usaran ko pa tapiano dyan untan at kin. Hallelujah. Siguro nanginang siya. Sabi po niya dito sa aklat po ng Galatians, hallelujah, nandun na nga sarap ko, ipupunta ako dito. Galatians chapter 2 verse 20, very familiar verse about isa po sa atin. Amen? Anong sabi po niya dyan? I am crucified with Christ. Sabi niya dyan, nevertheless, I live, yet not I. But Christ, anong sabi niya dyan? Who lives, liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith. Dito po tayo minsan namimiss eh. Hallelujah. Akala natin kasi it's our own faith. Hallelujah. Pero nung ito po ay minuni-muni ko, meron palang na-miss na isang word. Sabi niya doon, by the faith. Kaninong faith? Hallelujah. It's not our faith. Hallelujah. Minsan sinasabi natin, it's my faith. Dahil sa pananampalataya natin, but no, sabi po ng salita ng Diyos, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hallelujah. Grabe ano. Hallelujah. Because sometimes at sa totoo lang, hindi po madali yung buhay na ito. But it is His faith
Hallelujah, that it keeps us on burning to serve God, to follow Him, and to obey Him. Ito po yung pong nagbibigay sa atin ng burning desire or passion na kung saan tayo po ay makita natin yung buhay natin, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Amin ba yun? Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Hallelujah. Kasi po yung buhay natin, tinubos tayo ng Diyos. Hallelujah. Yung buhay natin, patungo tayo doon sa buhay na kung saan ang nag-aantay sa atin ay hindi magandang buhay. Hallelujah. We are on our way, hallelujah, to destruction. We are on our way, hallelujah, to the hell. But thanks be to God. Hallelujah. Sabihin mo sa Diyos, thank you, Lord. Hallelujah. Bakit tinubos tayo ng Panginoon? At ang sarili niyang dugo ang kanyang pinangtubos sa atin. Sariling kamatayan niya para tayo mabuhay. Kinakailangang may mamatay. Hallelujah. At alam mo, pinili yun ng ating Panginoong Yesus na siya ay mamatay para sa atin. Para tayo po ay mabuhay. Pwede bang sabihin mo dyan sa katabi mo, hallelujah, nabubuhay ka sa biyaya ng Diyos. Dito po tayo mag-uusap sa umaga pong ito, identified with Christ. Hallelujah. Nakikita mo ba yung sarili mo that you are identified with Christ? Hallelujah. Alam mo ang isang tao, sabi nga nila, hallelujah, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Minsan kasi ang buhay natin, na-identify tayo kung sino ang mga kasama natin. Tama o mali? Minsan doon tayo tinitignan ng mga tao, pinagbabasihan, tinitignan yung katayuan natin sa buhay kung kaninong pamilya tayo nanggaling. Tama o mali? That's why sometimes, hallelujah, may mga tao na talagang pag ikaw ay nakita ka na galing ka sa ganitong pamilya, rirespetuhin ka nila. Pero pag nakita nila na ang pamilyang pinanggalingan mo ay parang walang say, hallelujah, parang walang respeto ang tingin ng tao sa iyo. Why? Hallelujah. Men, hallelujah, identified you or people identified you where you belong to. Hallelujah. Kung sino yung nakakasama mo, diyan kanila ina-identified. But today, I want to tell you, your life has been changed. Because your life was identified with Christ this morning. The moment that you accepted Him, hindi ka lang tumanggap, hallelujah, ng biyaya ng kaligtasan, tumanggap ka ng isang magandang buhay dahil ikaw ay na-identify sa umagang ito, hallelujah, doon sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. You are identified with Christ today. Hallelujah. And something in your life dramatically changed. Because of what decision you have made in your life to accept Him as your Lord and personal Savior. Hallelujah, hindi mo lang siya tinanggap bilang tagapagligtas mo. Sabi niya dito, when you are identified with Christ, sabi niya, you are not defined by your behavior. Hello? Minsan kasi na-identify tayo, hallelujah, o kaya na-define ang isang tao doon sa kanyang behavior. I tell you this morning, you are a changed person. You are a changed man and woman. Hallelujah. Bakit? Merong kakaibang DNA na meron taglay ang bawat isa sa atin sa umagang ito. The DNA that runs into your blood vessel this morning, it is the DNA of our Savior. It is the DNA of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Iba yung DNA na meron ka. Hallelujah. Hindi DNA ng mahirap. Hello. Hallelujah. Yung buhay na yan, binago ng Diyos. Hallelujah. Minsan kasi na-identify tayo or na-define yung buhay natin. Sabi ko nga, dahil sa pinanggalingan nating pamilya.
sa pinanggalingan nating buhay. Minsan na-identify tayo, hallelujah, doon sa mga nakaraan ng buhay natin. Hallelujah, you experience a lot of failures in your life and sometimes people define yourselves. They look at you sometimes that you are a loser. Tama o mali? May mga taong ganun. Hallelujah, tingin sa'yo, talunan ka. Hallelujah, when you are identified with Christ, you are not defined by your struggles. Hallelujah, kasi minsan kahit tayo tinitignan natin yung mga struggles natin sa buhay. But that is not the way God look at us. That is not the way God defines us this morning. Hallelujah, iba yung pagtingin ng Diyos sa iyo sa umagang ito, kapatid. Hallelujah, sabi niya, ikaw ay may bagong buhay. Ikaw ay bagong nilalang. Hallelujah. You are not defined by your struggles. You are not defined by your feelings. Woo! Hallelujah. Pakiramdam ko, hallelujah, ito na talaga yung buhay ko. Hindi na magbabago. Hello? Hallelujah. Pakiramdam ko, hindi ako matatanggap sa trabahong ina-applyan ko. Pakiramdam mo lang yun. Hallelujah. Pakiramdam ko talagang ganito na ang buhay namin. Kapatid, hallelujah, kung makikita mo lang ang nakikita ng Diyos sa iyo. Hindi ka lang nakikita ng Diyos na potential. Hallelujah. Kaya nga sinasabi ko ito sa inyo sa umagang ito, hindi lang sa inyo, nakikita ko rin yung sarili ko because sometimes we define ourselves, hallelujah, doon sa mga past mistakes natin sa buhay. Hallelujah. Pero si Lord, hindi siya tumitingin doon. It's just but only, alam niyo yung tinatawag ng salita ng Diyos, condemnation. When we commit sin, sometimes we condemn ourselves. Sasabihin natin, hindi ako karapat-dapat. That's why sometimes, sa totoo lang, may mga Kristiyano, hindi sila nag-pray-pray, o kaya hindi talaga makapanalangin because they are guilty. It's not only because of guilty feelings. Sometimes, they are condemning themselves. Hindi ako karapat-dapat na manalangin, na umarap sa Diyos. No. Hallelujah. When you only see, kung makita lang natin ang katotohanan pag tayo tinitignan ng Diyos, hindi tayo tinitignan ng Diyos na tayo makasalanan. Hello, hallelujah. Dahil pong yun ang titignan ng Diyos sa atin, titignan niya yung pagkatao natin, talagang makikita niya sa atin, we are just but a failure this morning. That's how the enemy, yan yung tingin ng demonyo sa atin, yan yung sinisiksik niya. At kapag yan ay nagtagumpay, you will see yourself, hallelujah, mamamatay kang hindi nagtatagumpay. Hi? You allow him. Hallelujah. Hinayaan mo siya na yun yung gawin niya sa buhay mo. See? You are not defined by your circumstances. Hallelujah. Kung alam mo yung sa sarili mo, you are not defined by your circumstances. Hallelujah. Thank you, Lord. Pinapalaya ka ni Lord. Hello. Hallelujah. Kasi every time nakikita mo yung mga circumstances sa buhay mo na parang hindi na maglalaho. There's one time na kung saan, hallelujah, meron po akong pinapakinggan na kasi parang drama siya. Para bang nakikita niya yung sarili niya na bawat hakbang, bawat gawin niya, parang hindi nawawalan ng problema, parang hindi nawawalan ng pagsubok, parang hindi siya nawawalan na kung saan hindrances sa buhay niya para siya ay mag-succeed. That's why sabi niya sa kanyang sarili, itong taong ito, parang kakambal ko na yata ito sa buhay. Parang minsan may mga tao nagsasabi na kakambal na raw niya yung malas sa buhay niya. Hallelujah. Sino minsan nakita niya yung sarili niya na parang malas siya? Kaya parang sinabihan siya na malas ka. Meron bang nagsabi sa inyo nun?
Yung bang parang nakita mo, parang yun yung parang may mga tao instead na itong taong ito, siya yung magli-lift up sa'yo. Siya pa yung nagda-down sa'yo. Hello? Hindi ka nag-iisa. Bakit? Merong mga nakakaranas yan. Even Joseph himself. Diba? Imbis na yung mga kapatid niya, sige lang, you follow your dream. Come on! Hallelujah, stand up. Kahit meron kang pinagdadaanan, merong magandang mangyayari sa buhay mo. No. Kakaiba yung ginawa. Di ba? Hindi nga siya, kumbaga hindi nga siya sinuportahan. Hindi na nga sinuportahan. Pinagtangkaan pa siyang patayin dahil sa kanyang dream. Hallelujah. Pero, sabi ko nga, pag si Lord ang naglagay ng dream sa heart mo, kahit si kamatayan, hindi kanya pwedeng pigilan. Amen. That's why it's very important na kung saan we have to ask God, hallelujah, ikaw yung maglagay ng dream sa heart ko. Hallelujah. Dahil minsan pag ikaw lang yun, hello, malamang baka mag-fail yan. Maano ka pa, anong tawag dito, ma-stumble ka pa sa sarili mo. See, you are not defined by what other people says you are. Di ba? Minsan sinasabi ng tao sa'yo, hanggang ang tigawan mo, bilay mo. Mana-mana labatan. Hallelujah. Mahirap sa tatay mo, mahirap kamot. Kita nyo ba may ginagawa ang Diyos sa buhay nyo? Hindi naman tayo lahat galing sa mayaman. May mga galing sa mahirap na buhay. Pero nakikita ninyo na kung saan hindi kayo pinapabayaan ng Diyos. Amen! Hallelujah! May mahirap ba na kung saan? Alam niyo, every time na ako nga pumupunta doon sa baybay noon na may Bible study, hallelujah, yung mga first na years na kung saan, I think 10 years, ako ipabalik-balik doon sa baybay, kikita ko yung mga bahay doon. Hallelujah. Kung ko paano iraya mambibilay dya. Di ba? Yung parang may isang kwarto o kaya walang kwarto. Nakatira sila doon, ilang pamilya yun. Di ba? Ano paano iraya? But you know what? Hallelujah. Paglipas ng taon, pumunta ka ngayon sa baybay. 2-story, 3-story, yung mga bahay nila. O, di ba? Hallelujah. Hindi nyo ba masasabi na kayo pinagpapala ng Diyos? Hindi nyo ba masasabi na God is faithful to His promise? Hello! Hallelujah! Darating din yung time. Hallelujah! Makikita ninyo na lubos-lubos ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa inyong mga pamilya. Kanino kayang buhay yun? Kanino kayang pamilya yun? Nasabi ko nga, even the things na hindi mo hinihingi sa Diyos, kaya niya palang gawin sa buhay mo. Hallelujah. You are not defined, hallelujah, what other people says you are. Sometimes, they define you as a loser. Yeah? Hallelujah. Nananang da kay ang gapoy nagagawad bilay mo, loser. Failure. Hallelujah. But I think this is the very important na kung saan makita natin. You are who God says you are. Hello, hallelujah. You are who God says you are. Ano ba yung tingin ng Diyos sa iyo? Ano ba yung sinasabi ng Diyos sa iyo? You are a new person. Hallelujah. You are not a loser this morning. In fact, sabi ng ating Panginoon, you are more than a conqueror this morning. Hallelujah! Higit ka raw sa mananagumpay. Ibig sabihin, hindi ka talunan, hindi talunan ang pamilya mo, hindi ka mahirap. Hallelujah! Ang kasaganaan ng Diyos, hallelujah, ay parating sa buhay mo. Hallelujah. You need to accept the truth. Why? Sabi ng salita ng Diyos, you shall know the truth, and the truth shall set you free.
Hallelujah. Hindi mo nakikita ang nangyayari. Keep on believing. Keep on declaring. God, sabi mo sa iyong salita, I will know the truth. I shall know the truth, and the truth will set me free. The truth, sabi ng salita ng Diyos. And you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet He became poor. Hallelujah. Siya daw na mayaman, naging mahirap siya. Bakit? Anong dahilan ng Panginoon? So that through His poverty, you might become rich. Hallelujah. That is the truth about the Word of God. That is the truth why Christ died on the cross. Kailan siya naging mahirap? Kailan siya na kung saan sinabi ng salita ng Diyos in the book of Isaiah chapter 53 na kung saan, when you look at Him, wala ka raw makikitang kagandahan sa Kanya. That was the time when Christ was crucified on the cross. Hallelujah. Doon mo nakita na, hallelujah, yung kahirapan ay nangyari sa Kanyang buhay. Hallelujah. And all of that reason ay dahil sa iyo at sa akin. Amen. Sabi mo dyan sa katabi mo, ituro mo siya dahil yan sa iyo. Hallelujah. Kung bakit naging mahirap si Jesus para ikaw yumaman ka. Amen. Hallelujah. Tanggapin mo yun. Huwag mong tanggapin yung sinasabi ng demonyo na wala nang pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Hallelujah. May nangyayaring pagbabago. Hallelujah. You can see that in your family right now. Hallelujah. You can testify, hallelujah, that God is a good God. Hallelujah. In the book of Acts, sabi po niya dito, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned. See, yung mga tao, they identified the disciples like John and Peter, they were unlearned. Ibig sabihin, hallelujah, uneducated and schooled. Bakit? Alam nila na itong mga disipulo, mga mangingisda lamang sila. That's why sabi nila, hallelujah, they perceived that they were unlearned and ignorant men, but they marveled. Hallelujah, nagulat sila. Nagtataka sila, hallelujah, kung saan nila kinuha yung boldness na yan na meron sila habang nagsasalita at nangangaral. Pero sabi ng salita ng Diyos, and they took knowledge of them that they had been. Sino daw kasama nila? For 3 years they have been with Jesus. Hallelujah. Kapatid, sabi ko nga sa inyo, kung sino yung kasama mo palagi, maa-identified ka sa buhay ng taong yan. Tama o mali? Hallelujah. Sabi nga nung isang tao, kahit hindi ka raw naglagay sa katawan mo, pag ikaw daw ay pumasok, hallelujah, sa isang lugar na puno ng isda, kahit hindi ka magdadala ng isda pa uwi, kung isang oras ka na nandoon, lalabas ka, ang amoy mo, amoy isda. Hallelujah. Pag ikaw ay pumasok sa gawaan ng pabango, kahit hindi ka maglagay ng pabango, lalabas kang mabango. Hello! Hallelujah. Yun yung tandaan po natin. That's why it's very important na sinasabi palagi sa atin ng Panginoon, hallelujah, na manahan tayo sa presensya, sa piling ng ating Diyos na buhay. Because the moment that we stay, hallelujah, in the presence of God, lalabas ka, hallelujah, ang amoy mo, amoy ni Kristo. 40 days and 40 nights. Si Moses, hallelujah, nakipagniig siya sa Diyos. Yung ordinaryong tao, hallelujah, 40 days and 40 nights. He's been with the Lord for that whole day.
40 days. Pagbaba po niya, hallelujah, yung mga tao, sabi nila, Moses, takpan mo ang iyong mukha. Bakit hindi ka namin makita nagniningning si Moses pagbaba niya? Bakit? Hallelujah. Nung bumaba siya, kasama niyang bumababa ang kaluwalhatian ng Diyos at nagniningning sa kanyang mukha. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung prayer time natin. Hallelujah. Kung papaano natin na kung saan na pagmamalas sa buhay natin, hindi malas na ang gapoy nagagawan maraka pa. Ibig sabihin, nakikita natin nangyayari sa buhay natin. Hallelujah. Na totoong may Diyos na buhay na pinaglilingkuran ng mga Kristiyano sa kanawalan. Hallelujah. That's why the Bible tells us, let your light so shine. Magliliwanag ka lang pag ikaw ay nananahan palagi sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Ito po yung nangyari. Yung hindi nila akalain ng mga tao na kilala nilang hindi nakapag-aral. Walang pinag-aralan, pero nagugulat sila. Kapatid, I encourage you this morning, gulatin mo yung mga tao na mababa ang pagtingin sa iyo sa gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, na dati walang-wala ka, pero dahil sa gagawin ng Diyos, magniningning ka, hallelujah, sa kaluwalhatian ng Diyos at maraming taong madadamay, hallelujah, sa kilos na yan ng Diyos sa pamilya mo. See, it's very important, hallelujah, kung sino po yung pong kasama natin. Kasama nila si Jesus palagi 3 years. Hallelujah. Kaya nangyari, hallelujah, yung hindi nila inaasahan. Nagugulat sila. Diba? On the day of Pentecost, anong sabi ng salita ng Diyos? Nagulat yung mga tao. Sino ba yung mga taong ito? Ang sinasalita nila, lingwahe ng iba't ibang bansa na nakapaligid sa kanila. It's an amazing works of God. Hallelujah. Sabi po niya dito sa Judges chapter 6 verse 11, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress. Kaya alam niyo, napakahalaga sa lahat. Kaya sabi ng Panginoon, meditate on the word of God therein day and night. Bakit? Pag hindi mo ito meditate, magugulat ka na, binasa mo lang yan. Pero pag sabing meditate, tinitignan mong maigi. Iniintindi mo. Kasi dito sa kwentong ito, hallelujah, sila po ay under pressured ng mga time na yan. Why? 7 years. Natatakot po sila sa mga Midianites. Bakit? Hallelujah. Lahat ng kanilang aanihin, pagtag-ani na, kinukuha yan ng mga Midianites. Pinapahirapan itong mga Israelites. And you know kung ano ang dahilan? Isa lang po ang dahilan po niyan. Pagbabasahin po ninyo ang mataas na verse niyan, because they disobeyed the Lord their God. Hallelujah. That's why God said, He handed them over in the hands of the Midianites people. Hallelujah. Kaya sabi po niya dito, si Gideon, hallelujah, he was threshing wheat in the winepress. Alam niyo yung winepress, yun yung pisaan ng ubas. Nasa maling lugar siya na dapat nandoon siya sa threshing floor, na doon nila talaga ginagawa yung bagay na yun. Hallelujah. Amazing nga gagawin da kumunatan ni wala ramay tuman no man anira. Natan kasi direkta lang tampol eh. Diba? Wala lay proseso. Pero nun saman, say gagawin to ng Gideon, lapod takot to, imamot. Bakit? Hallelujah, yung lugar ng tinatawag na threshing, dapat nasa on top of the hill. Bakit?
Kasi doon, habang ginagawa nila yon, humihiwalay na yung mga ipa. Hallelujah, hindi kagaya ngayon na kahit hindi mo ilagay doon kasi meron ng machine na talagang naghihiwalay nito. So doon sa kanyang pinagagawaan, nasa isang yungib siya na doon ginagawa yung wine press. Hallelujah, doon ginagawa yung proseso ng paggawa ng alak. Hallelujah. That's why Gideon was in the wrong place. Hallelujah. And sometimes, pag tayo wala sa tamang lugar, sabi mo dyan sa katabi mo, dapat nasa tamang lugar ka palagi. Hallelujah. When you are in the wrong place, you are not doing well. Hello? Hallelujah. That's why it's very important na nasa tamang lugar tayo palagi. Makikita mo, hallelujah, lahat ng kasamaan ginagawa yan sa maling lugar. Hello? Hallelujah. At kadalasan nagtatago sa dilim. Kasi yun yung ang gustong-gusto ng kaaway. Hallelujah. Yung mga patago. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag kang magtatago. Kasi wala kang may tatago kay Lord. Hallelujah. Dito tayo, hindi tayo makikita. Lipat tayo sa ibang lugar. Di ba? Sa madilim. Punta tayo doon sa hindi nila mapuntahan. Sabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Lord, pupunta ako sa kailaliman ng dagat, nandoon ka. Hello. Lord, pupunta ako sa madilim, nandoon ka pa rin. Hallelujah. Even when I go to Sheol, sabi niya, andoon ka pa rin. Wala akong pwedeng puntahan na wala ka, Lord. Nandoon si Lord sa lahat ng dako. Amen. Hallelujah. That's why it's very important sa buhay natin. We are on the right place. Dahil pag tayo nasa tamang lugar, may tamang biyaya si Lord para sa atin. May tamang pagpapala ang Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. And dito po makita natin, sabi niya, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Hallelujah. At sabi po niya dito, si Gideon sabi niya, pardon me, my Lord. Parang nagkamali kayata ng taong kinakausap. Why? Because Gideon sees himself. Kita niyo dito? Hallelujah. Nung nagsalita yung angel, sabi niya, nagkakamali kayata, Lord. Kasi mahirap lang akong tao. I am the weakest person among our clan. Hallelujah. Among our family. At sa clan namin, sabi niya, kami yung mga pinakamahina. O, diba? Hallelujah. Mahirap lang tayo. Hindi tayo pwedeng makisama dyan sa kanila kasi mayayaman sila. Hallelujah. Minsan tayo mismo ang nakikita natin yung sarili nating kahirapan. Nakikita natin yung sarili nating kahinaan na mahina tayo. Hallelujah. Sabi niya, pardon me, my Lord. Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Kung totoo na kasama namin ang Diyos o ang Panginoon, bakit nangyayari itong ganitong kamalasan sa buhay namin? Kailangan pa naming magtago. Tama o mali? I want to tell you, may dalawang klase ang presensya ng Diyos. It's God's promised presence that He will always be with us. But there is also a presence of God na kung saan ang sabi niya, it's the manifested presence of God. Ano pong ibig sabihin niyang dalawang yan? Tayo'y kasama natin palagi ang Diyos sa bawat araw ng buhay natin. Sa lahat ng pagkakataon, nandyan ang Diyos. Bakit pangako niya yan? Pero hindi mo nararanasan ng kabutihan minsan ng Diyos. Why? Hindi nagmamanifest sa buhay mo. That's why it's very important, hallelujah, Panginoon, hindi lang presensya mo ang kasama ko,
ito po yung nangyayari sa mga Israelites during their time. Kung sinasamahan kami ng Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa buhay namin? Hinahayaan kami na kung saan apihin ng mga taong ito. Di ba? Minsan di ba pumasok sa isip niyo yan? Kung talagang sinasamahan kami ng Diyos, bakit hindi kami makaalis sa kahirapan? Hallelujah. What we need is the manifested presence of God. Hallelujah. Nagmamanifest ang presensya ng Diyos sa isang lugar na kung saan, hallelujah, ramdam ng Diyos na He is free. Malaya siyang gawin. Bakit? Binibigyan mo siya ng karapatan na kumilos. Hello? It's very important. Kahit sa prayer nga natin. Why? Sabi ng taong ito, Miles Monroe, sabi niya, when we pray, we're giving God the permission to interfere on our affairs. Hallelujah. We're giving Him the permission. Sabi niya, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian. Hallelujah. Bakit kami na yan ng Diyos? Yan yung sinasabi ni Gideon eh. At ganito, ganyan, paano ako magiging mighty man of warrior? Mahina nga akong tao eh. Hallelujah. That's sometimes we see ourselves. Pag tinitignan natin ang sarili natin, wala tayong mararating. Pero pag tumitingin tayo sa pagtingin ng Diyos sa atin, kapatid, ang buhay mo, wagi. Hello! Hallelujah! Wagi ang buhay natin, champion ka sa paningin ng Diyos. There's no circumstances in your life, kapatid. Pag nakikita mo ay ang nakikita ng Diyos sa buhay mo. Pag nakikita mo ang nakikita ng Diyos sa pamilya mo, sa mga anak mo, hallelujah, makikita mo isang araw, magbabago ang sitwasyon ng pamilya mo. Hallelujah, it's very important nakikita natin yung nakikita ng Diyos para sa atin. Hello? Sabi niya diyan, 1 Timothy chapter 4 verse 12, do not let anyone look down on you. Hello? Because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Hallelujah. Kahit sabihin mo na meron kang Diyos sa buhay mo, pero hindi nakikita sa buhay mo yung sinasabi mo, it's useless. Hallelujah. Napakahalaga na kung saan, kung ano yung sinasabi natin, nagsisynchronize sa ginagawa natin. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Doon kumikilos ang Diyos, nagliliwanag siya. And the people will believe us. Maniniwala ang tao. Sabi niya, whenever a person is identified with Christ, the Holy Spirit dwells in him. At pag ang banal na espiritu ay naninirahan sa iyo, binabago niya ang buhay mo. Binabago niya ang sitwasyon ng buhay mo. Why? Hallelujah. The Holy Spirit is the author of life. Hallelujah. Siya yung nagbibigay ng buhay doon sa salita ng Diyos. Yung Holy Spirit na yan, He guides us into all truth. Hallelujah, yan si Holy Spirit. He will not only gives us comfort, sabi niya, He will guide you. I-guide ka niya. And you are, ang body say, you are a new person. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi niya, if any man be in Christ, he is a new person. He is a new creature. Behold, all things have passed away, and behold, all things are become new. Hallelujah. Sabi mo diyan sa katabi mo, bago ka na. Binago ng Diyos ang buhay mo. A Christian who sees himself as God sees him can stand above every trial. You can stand.
Hallelujah. Pag yan yung nakikita mo sa sarili mo, ay kahit anumang circumstances ang pagdaanan mo, you will always see yourself that you will always on top of every circumstances of your life. Pwede bang tayong lahat ay tumayo sa oras na ito? Hallelujah. It's very important sa buhay natin na nakikita natin ang nakikita ng Diyos sa ating mga buhay. The very purpose of God, kung bakit kailangang ma-identify tayo, sabi niya, you are identified with Christ. You're living not only under the care of God. Nakikita mo rin yung sarili mo. Nabubuhay ka ayon sa buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Lumalakad ka. Hindi lang sa isang banda ng buhay mo, kundi sa bawat lakaran mo, na-identify ka ng mga tao na ikaw ay totoong Kristiyano. The disciples of our Lord Jesus Christ, alam natin yan, dumating sila sa point na natakot din sila sa kanilang buhay. Natakot sila kung ano ang sasapitin ng kanilang mga pamilyang kanilang iniwanan. But you know what? Kaya kahit si Pedro, sabi niya, Lord, iniwan namin ang pamilya namin. Iniwan namin, O Diyos, ang aming mga hanap buhay. Iniwan namin lahat para sa iyo. Palagi kong sinasabi ito sa inyo. Bakit? Hindi tayo talo pag ang lahat ng bagay ginagawa natin para sa Diyos. Hindi ka kailanman lugi, kapatid. Hindi tayo malulugi. Hindi ka kailanman malulugi pag inuna mo si Lord sa lahat ng parte at area ng buhay mo. Lahat ng ginawa mo ay walang pangihinayangan pag ikaw ay gumawa dahil sa Kanya. Because you are identified with Him. Kaya kahit ang ating Panginoong Hesus sabi, hindi ako naparito para gawin yung aking sariling kalooban. Ako'y naparito to do the will of my Father. Kung iisipin mo, kapatid, anumang sakripisyo na ginawa mo, kapatid, walang may bayad yan. Darating yung time na akala mo hindi ka binayaran o kaya hindi ka sinuklian ng Diyos. Hindi. Susuklian lahat ng Panginoon, lahat ng kabutihan na ginawa mo. Lahat ng sakripisyo mo. Hindi kailanman sayang. Bakit? Totoo ang pangako ng Diyos. Maaring hindi mo naranasan sa buhay na ito, pero hindi naman totoo yun eh. Bakit? Sabi din ng Lord, sa buhay na ito, may pagpapalang Diyos sa iyo. At sa buhay na darating, may buhay na walang hanggan na nakalaan para sa iyo. It's a double compensation. Hallelujah. God will always compensate whatever you've done for Him.
Pero alam mo, sa totoong nagmamahal, dito pa nga lang yung taong minamahal mo, pag mahal mo talaga yan, yung bagay na ginagawa mo, sasabihin mo, kahit wala kang ibalik sa akin because I love you. How much more para kay Lord? Diba? Panginoon, kahit hindi mo ako pagpalangin, kaya nga sabi ng salita ng Diyos, there was one time, hallelujah, na talaga nakikita ng mga Israelites sa kanilang kapaligiran na parang walang nangyayari. This is the word. Panginoon, kahit wala kaming aanihin, kahit mawala lahat, we will still worship you. We will still say thank you, Lord. We will still, Lord, we will serve you. Gaya nung sinabi nung tatlong Hebrew men, kahit hindi kami iligtas ng Diyos sa apoy na ito, hallelujah, we will never bow down, but we will still worship and serve our God. Pero pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi po sila pinabayaan ng Diyos. The same truth, hindi ka rin pababayaan ng Diyos kasama ng pamilya. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. We have heard your message this morning. I pray, Panginoon, O God, buksan mo ang aming spiritual na mga mata upang makita namin ang katotohanan, ang realidad, Panginoon. Hallelujah, ang buhay namin, Panginoon, O Diyos. We are truly identified with you. I pray this morning, lalakad kami, Panginoon, ayon sa kagustuhan. Lalakad kami at mamumuhay, Panginoon, ayon sa pamantayan mo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, O God, to see ourselves just how you see us. Buhay namin, Panginoon, nakikita mo kaming pinagpala. Ang buhay namin, O Diyos, nakikita mo, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord. Bagamat mayroon kaming mga circumstances sa buhay, bagamat may mga pinagdadaanan kami ng mga karamdaman sa buhay, pero ang nakikita mo sa amin, Panginoon, nagsigaling na kami, Panginoon, sa aming mga karamdaman. Nakikita namin, O Diyos, ang nagdudumilat na katotohanan, Panginoon, na meron pa rin, O Diyos, nabubuhay sa kahirapan, pero ang nakikita mo sa amin, O Diyos, O God, ay buhay na pinagpala, Panginoon. Buhay na ganap at kasiyasiya, Lord. God, I pray and I declare, O God, magmanifest sa buhay namin, O Diyos, O God. Ang buhay na yan, Panginoon, O God. Hallelujah, how you changed the life, O God, of Gideon, Lord God. From being God, nakikita niya yung sarili niyang kahinaan, nakikita niya yung sarili niya, Panginoon, na naghihirap sila. Nakikita niya yung buhay nila, Panginoon, that they were being oppressed by their enemy, Lord. But God, you open up his eyes, O God, to see the reality, O God. Hallelujah, na sa iyo, Panginoon, ang nakikita mo, O God, hindi siya mahinang tao. Hallelujah. Panginoon, hayaan mo na hindi lang namin maramdaman yung bagay na yan, kundi makita namin sa aming sarili, O Diyos, O God. Hallelujah, na kami nagtatagumpay, Panginoon, sa mga larangan na kung saan, O Diyos, doon mo kami dinadala, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord, hindi doon, Panginoon, sa lugar, O God, which is the wrong place, O God. But I pray, O God, guide us, O God, to that right place, Lord, where your name, O God, hallelujah, Lord, yung pangalan mo ay nag-glorify. That's why I pray, Lord, just as you said in your word, the steps of a good man are ordered by the Lord. I pray, O God, hallelujah, guide our steps, O God.
God, I pray and we promise you, Lord God, that we will always give back all the glory and honor, oh God, to your name, Lord. Hallelujah, for all the good things, oh God, you will do to us. God, we thank you so much. Bless this day that you have made, oh God. And I even pray this morning, oh God, bless the symbol of your body and your blood as we partake the communion, Lord. Father, I pray, manifest, Lord, what you have done on the cross of Calvary. We thank you, Father. We give you honor and glory. In Jesus' name. Amen. Sige po, and amen. Sige po, tandali po tayong umupo. Tayo po ay mag-partake.